O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series sa isang ama na dinala ang anak para sana kumuha ng gatas. Pero kailangan muna ng ama na patayin ng isang challenger kaya iniwan ang anak. Lumapit ang samurai sa kalaban na cowboy na sinabing matagal niyang hinintay ang paglalaban nila ni number 1. Mabilis na pinagtataga ng samurai ang mabilis din sa pag-ilag na cowboy. Bumabaril ang cowboy ng malapitan habang sinasangga ng samurai ang mga bala gamit ang katana. Nakailag ang ulo ng samurai sa bala ng revolver saka nasipa ang yosi ng sunog baga. At nagpatuloy sa paglapit ang samurai sa napapa-atras na cowboy. Sa isang pagkakataon ay nagawa ng samurai na matanggal ang isang baril ng cowboy gamit ang espada. Ngunit biglang ngumiti ang cowboy na sinamantala ang pagkakataon. At nang magsalpukan sila ng samurai, ay napugot ang ulo ng samurai. Sabay tago ng baril ng cowboy. Bagsak ang samurai sa harapan ng umiyak na anak. Pinulot ng cowboy ang ulo ng samurai at kinuha ang headband nito. Saka itinapon ang ulo ng samurai sa harap ng kawawang bata. Itinali ng cowboy ang headband sa ulo at sinabi sa bata na hanapin siya kung handa na itong makipaglaban sa isang god. Umiyak ang batang kulot na hawak ang ulo ng ama. Samantalang nagyosi pa ang kalaban saka ito naglakad palayo dala ang trono ng pagiging number 1 fighter. Pagkalipas ng panahon ay nasa sitwasyon ang ating bida na si Afro na pinaligiran ng maraming mandirigma. Nais kunin ng mga ito ang headband na nasa kanyang ulo kapalit ng pabuya. Sinabi ng leader ng mga kalaban na hindi siya papatayin kapag ibinigay niya ito ng payapa. Pero tigasin ang bida, kaya naghanda ang mga mandirigma gamit ang iba't ibang sandata sa pag-atake. Sa utos ng boss ay sabay-sabay na umatake ang mga kalaban. At isa sa mga ito ang nagpaputok ng baril. Pero inispada ng bida ang bala na nabasag at tumama sa iba. Kaya nagulat ang sniper. Umatake ang iba pa sa bida, pero pareho lang silang pinagpuputol ang katawan. May nataga ang ulo at mayroong tinusok ang leeg gamit ng sword shield. Sa isang puno sa hindi kalayuan, ay may nagti-telescope sa mga naglalaban na isang matanda. Gamit niya ang night vision gear. At nakita nito ang pagmasaker ni Afro sa mga kalaban na pinag-slice ang mga ulo at katawan. At hindi nagtagal ay bumagsak ang huling kalaban. At itinago ng bida ang espada sa sword sheath nito. Tumayo pa ang boss na sugatan na sinabing naging warrior siya, pero hindi inakalang totoo pala ang naibabalitang Afro samurai. Nagtanong ito kung bakit kinailangan pa siyang patayin kasama ng mga tauhan. Saka din bumagsak. Kaya sinabi ng bida na dahil nais niyang maghiganti. Ipinakita namang may tinawagan ang matandang nasa puno. Sinalubong ni Ninja ang bida na sinabing hindi naman kailangan patayin niya lahat ng kalaban. Kaya pinagyosin na lang ng bida ang ninja. At sinabi pa ni Ninja ang nakita nitong matandang kalbo sa isang puno na pinapanood ang laban niya kanina. Isang pangit ang mabilis na tumakbo sa isang pub at dahil hindi makapagsalita ng maayos ay pinainom muna ng tubig. Sa kanya sinabi ang nakita na pagdating ni Afro Samurai na kanilang kinatatakutan. Narinig ng iba ang description na sinabi ng messenger at napagtanto nilang ito nga ang number 2 best swordsman in the world. Saka naalala nila ang mga taong pinatay ng bida. Nagalit naman ang iba na sinabing papatayin nila si Afro Samurai para sila ang maging number 2 swordsman in the world. Sabay labas ng samurai kaya mataas ang tensyon sa loob ng bar. Isang dayo ang nagtanong kung bakit interesado ang mga fighters kay Afro Samurai. Kaya ipinaliwanag ng bartender ang patungkol sa number 1 at number 2 headbands na best fighters in the world. Ang number 1 ay nasa isang bundok na hinihintay ang challenger na kung sinong mang makarating na number 2. Samantalang ang number 2 naman ang posisyon na pwedeng labanan ng lahat ng swordsmen para kunin ito. Kaya biglang naging interesado ang dayo na buhay ba sa gulero ang buhay. Biglang nagwala ang isang malaking tao na sinuntok ang isang one-eye jack. Kaya natumba itong nabulag. At magpapatuloy pa sana ang laban nila nang biglang pumasok sa bar ang bida. Kaya natigil ang malaking tao at kalaban nito. Nag-order ng lemonade juice ang bida na agad ibinigay ng bartender. Pero lumapit ang malaking tao na nanghahamon at sinuntok ang baso ng juice na hindi naman marunong lumaban. Kaya ay sinenyas ni Afro na isa pang lemonade at babayaran ng malaking tao. Aatake sana ang malaking tao, pero sinuntok lang siya ng bida sa mukha at naitapon na lumusat sa nasirang pader. Kaya sinabi ng bartender na bayaran ni Afro ang nasira. Kaya inis na inilabas ni Afro Samurai ang mga ginto na nagbayad. Saka sinipsip niya ang juice gamit ang straw at napa-o anime recap siya sa sarap.
Tinuro ng bartender ang lokasyon ng kinaroroonan ng number 1 na naghihintay sa isang bundok. Kaya sila patungo doon ng maingay na si Ninja. Pero sa daan ay napatigil sila nang dumating ang dayo na si Sochun. Nagmula daw ito sa west na isa ding fighter na nais maging number 1. Inilabas nito ang spear gun at mabilis na pinaulanan ng bala ang bida na sumangga ng mabilis gamit ang espada. Ginamit ni Soshan ang grenade launcher at pinaputukan ang bida. Pero mabilis na umilag-ilag si Afro. Natama ng kinaroroonan niya ng granada at sumabog. Kaya nagtanong si Ninja kung patay na ang bida. Pero biglang lumabas ang bida na muling pinaulanan ni Soshan ng mga palaso nang hindi tumama. At paglapit pa ng bida sa kanya ay tinusok nito ang kanyang ulo. Headshot gamit ang katana. At tigok ang extra na walang laban. Pero muling pinakita si Brother 2 na isang matandang pinagmamasdan ang galaw ng bida. Sinabi niya ang balita kay Brother 1 na boss nila. At saka pinakita ang maraming mga matandang monk na followers ni Buddha na may kasamang babaeng mababa ang lipad. Nagyoyosi ang dalawang pangit na bida habang sinasabi ni Ninja na sawa na siya sa mga patayan. Biglang nanghina si Afro na napaluhod, kaya inakala ni Ninja na may lason ang lemonade. Pero nasugat pala ang bida sa palason ni Sochun na may lason. Nang makita ito ng kasama ni Brother 2, ay mabilis itong tumalon para puntahan at patayin ang mga bida. Sinabi ni Ninja na bigyan ng break si Afro. Pero biglang umiti ang mas pangit na si Brother 6. Naglabas ng RPG at pinatamaan ang dalawang kulot. Ngunit nakatayo pa rin ang bida at gamit ang katana ay hinati ang bala ng RPG. Nahati nga ito sa dalawa pero sumabog pa rin ng malakas. Kaya nasira ang bundok at nahulog si kulot. Ipinakita ang nakaraan ni Afro Samurai noong bata pa siya na hinahabol ng mga swordsmen na nais kunin ang number 2 headband. Naabutan siya ng mga ito kaya sinubukan niyang kunin ang espada. Pero tinusok lang siya ng isang monk warrior kaya bumagsak. Kinuha nila ang number 2 headband. Saka nakita ang nasa bag niya na ulo ng tatay niyang namatay. Nakilala ito ng mga warriors at pinaglaruan na parang bola. Saka ipinasalo sa bata na kanyang ginawa. Ngunit sinira ng kalaban ang bungo gamit ang armas, sabay na itapon ng bata at natusok sa isang temple prayer ng mga monk. Pero kalaunan ay may isang batang babae na lumapit at nakita ang nasugat na bata. Kaya nagpatulong siya sa mga kasamang matanda na siyang nagligtas kay Afro Samurai. Sa kasalukuyan ay kinuha ng isang babaeng nagngangalang Okiko ang bida. Na agad niyang nilunasan gamit ang ancient medicine. Tatayo sana ang nagising na bida, pero sinabi ng babae na hindi pa siya dapat gumalaw. Saka sinabing aalagaan niya ito. At naroon pa rin ang kasama niyang si Ninja. Pinakita pa noong bata ang bida na tinanggap siya sa bahay ng isang samurai warrior. May mga estudyante itong mga bata na tinuturuan niyang maging samurai pero kailangang magpalakas sa paghukay ng lupa. Kumakain si Afro na habang nagre-recover, pero maingay pa rin si Ninja na nakahawak sa isang poste na parang nagsasayaw ng sayaw ng mga pole dancer. Pero naiingayan ng bida kaya binalaan niya ito gamit ng isang tusok. Kaya umalis nga si Ninja na nagpunta ng isang butas. Inaalala ni Afro ang pagkababata nito noong nasa pangangalaga siya ng isang master. Kasama niya ang iba pang mga bata na nanghuli ng isda at masaya naman sila dahil mabait ang mga ito. Saka nag-aaral din sila ng pagpalo gamit ang isang stick. Minsang nagbebenta sila ng gulay sa tabi ng daan ay narinig ng batang bida ang pagdating ng taong may suot na number 2 headband. Sinundan niya ang mga tsismoso at nakita itong busy sa isang babae. Tinutukan niya ang lalaki at nagtanong kung nasaan ang number 2 headband. Nang ayaw magsalita ng lalaki ay sinaksak niya sa leeg. Pero lumaban pa rin na kinuha ang baril kaya mas lalong sinaksak ng batang bida. Tinutukan siya ng baril kaya sinugatan pa niya ito. Ngunit dahil buhay pa ang lalaki ay nagawa pa niyang makabaril. Pero nakaalis din ang bata na naduduwal dahil sa unang experience ng pagpatay. May nagmamasid na ninja sa bida na itinawag sa mga monk. Pero lumabas sa likod nito ang bida at hinuli ang kanyang mukha. Saka ito iniwang putol-putol ang katawan. Kinagabihan ng kumakain na sila ay inilabas ng bida ang pera nito para bayaran si Okiko. Pero hindi tinanggap ng babae ang pera at sinabing nais niyang makasama ang bida ng isa pang araw. Naalala ulit ng bida ang kabataan nito na pinalo siya ng boss nila na sinabing lumalaban sila para mabuhay at hindi para pumatay. Saka minsan ay nakakita siya ng multo, kaya napainom ng juice na gawa ng isang matanda na nagustuhan niya. Kalaunan ay pinuntahan siya ng kasama ng pinatay niyang lalaki. Pinalibutan siya pero mabilis lang niyang naslice ang isang mas matanda sa leeg at kamay. Pinutol niya ang kamay ng isa pa at nagtago dito dahil sa pag-atake ng isa pa, kaya naka-friendly kill ang umatake. Pero inislice din siya ng bida.
Kaso ay nahuli siya ng isang kalbo at tinawag ang boss. Pinulot ng bida ang isang putol na ulo at hinampas ang pandak na kalaban. Kaya ito ulit ang natusok sa ulo ng kanilang leader. Dumating ang mga kaibigan niyang bata para tumulong, saka tinusok ang leader ng kalaban sa tiyan na bumagsak. Pero may nanghampas kay Afro kaya ito naitapon. Saka siya inapakan sa maliit na katawan. Madami pang salita ang kalaban kaya nagawa siyang batuhin ng kasama ng bida at natanggal ang tenga nito. Naistorbo ang kalaban kaya nagkaroon ng pagkakataon si Afro na saksakin ito sa leeg. Saka nagtanong ang bida kung nasaan si number 2 para patayin niya. Pero sinabi ng matanda na may bago ng number 2. Saka din niya pinugot. Kinagabihan ay nahuli ng bida si Okiko na naliligo, pero may kausap ang babae sa cellphone. Tauhan din pala ito ni Brother One. Habang mag-isa ay muling dumating si Ninja na nagtanong kung pati ba naman ang itlog ng bida ay umatras na sa loob. Saka lumapit ito at nagbulong na kainin ng bida ang nakita nitong malalaking siopaw kanina. Kaya nang gabing iyon nang lapitan siya ni Okiko, ay kumain nga siya ng 2 malaking papaya kasama ng mabundok na Black Forest. Pero ang hindi niya alam ay marami palang mga ninja ang dumating na pumalibot sa bahay. Dahil nakatikim ng masarap na black dude si Okiko, ay sinira niya ang cellphone kung saan nakalagay ang data patungkol kay Afro. Saka nagpaliwanag siya sa bida na ayaw na niyang magtrabaho kina Brother One. Inilabas ng bida ang armas saka sinaksak ang isang ninja sa likod, saka ito itinapon. Dumating ang 2 pa pero tinusok ni Okiko ang isa sa mata, saka mabilis na sinipa ang leeg ng isa pa. Pero paglingon niya ay nasaksak siya ng matandang kalaban na nakatayo sa labas. Kaya siya naibitin at nahulog ang memory card na agad kinuha ng isa pang ninja. Saka sinunog pa ng kalaban ang bahay bago sila umalis. Kaya sa loob ay nahawakan pa ng bida ang kinain na siopaw. Pero tigok na ito, kaya mag-isa lang niyang nakalabas. Sumakay sila ng bangka, at madaldal pa rin ang misteryosong kasama ng bida na si Ninja, kaya tinutukan ito ng bida ng may sardinas na espada. Saka sa bundok ay sinabi pa ng kasama na trap lang ang dinadaanan nila. At patuloy pa rin siyang binabantayan ni Brother 2 na muling nag-report sa HQ ng mga matatandang bayot. Tumayo si Brother 1 at sinabi sa mga kasama na may naihanda na siyang tiyak na mas malakas pa kay Afro Samurai. At ipinakilala niya si Afro Droid na lumabas sa isang kwarto. Sinabi niya sa harap ng mga taong naroon kung anong masasabi nila sa bago niyang armas. Nagsalita si Ivanov na isang malaking Russian at si Fu na isang Chinese swordsman na sila daw ang pinakamalakas. At tatalunin nila si Afro Samurai. Pero magpapatayan muna sila at ang mananalo ang kukuha ng trabaho. Hindi makapag-decide ang mga opisyal ng grupo kung sino ang ipapadala nila para labanan si number 2. Kaya sinabi ni Brother 1 na magkaroon sila ng Battle Royale. At ang matitirang panalo, tao man o machine ay siya ang ipapadala para patayin ang bida. Pag-umpisa ng Battle Royale ay inatake ng mga tao si Afro Droid. Pero lahat sila ay namatay at nanalo si Afro Droid. Nakarating ng isang bridge sina Afro at Ninja. At nakita nila ang anino ng kalaban. Sinabi ni Ninja na dumaan sila sa ibang lugar. Pero hindi nakinig ang bida kaya nagkasalubong ang peke at original. At parehong-pareho sila ng galaw, kaya naguguluhan daw si Ninja kung sino ang tunay sa dalawa. Naglaban ang dalawang magkamukha, at sa bawat pagsalpukan nila ay nasusugatan si Afro Original. Dahil na i-download sa robot ang mga sword technique ng bida ay alam na nito ang susunod na mangyayari. Kaya parang nababasa nito ang galaw ng original. Umulan ng malakas pero nagpatuloy ang dalawa sa patayan gamit ang katana. Ngunit naitapon ulit ang bida. Kaya sinabi ng mga kalaban na tapusin na ng android ang original. Kaya naalala ng bida ang turo ng master nito na maging unpredictable. At pag-atake ng android ay nakailag-ilag ang bida na sarado ang mata. Nang makorner siya ng robot, ay nag-somersault ang bida at pinutol ang armas ng kalaban sa katinaga ang ulo nito. Kaya bagsak na namatay ang peke. Dahil natalo ay pinasabog ni Brother 6 ang tulay kaya napatakbo si Afro, samantalang naitapon si Ninja pataas saka din bumagsak sa tabi ng bida. Nakapasok ang bida sa kip ng mga monk at una niyang nakita si Brother 3 na hindi lumaban, kundi ay nagtimpla ng tea at yumuko sa bida. Kaya dinaanan lang ito ni Afro. Pagbukas niya ng pangalawang kwarto ay naroon si Brother 6 na tumayo para lumaban. Tinusok nito ang bida gamit ang kahoy na armas, pero nakatalo ng bida sa kisame at bumalik sabay atake ng espada, at nazugat ng malaki ang katawan ni 6. Ngunit hinawakan ni 6 ang espada ng bida saka pinalabas sina 4 at 5 mula sa bag nito para umatake. Natigok si 6 kaya pumalit ang dalawa na umatake pero magaling ang bida. Sinabi ni 5 na dahil walang espada ang bida ay talo na ito.
Ngunit pagsugod niya ay tinuhag siya ng bida gamit ang sword sheath at itinapon kay Four na nadaganan ng kasama. Kaya nakalapit si Afro at ginawa silang barbecue na tinusok sa leeg. Saka marami pang pinatay ang bida na kinareklamo ni Ninja. Nagtago sa mga bangkay si Brother 2 para mag-observe ulit. Pero nahuli siya ng bida na tinusok ng daliri sa mga mata. Saka sinaksak ng telescope ang mukha. Kaya natigok ang paparazzi. Nagpunta sila ng isa pang floor kung saan sinalubong sila ng nakasurvive pa palang Afro droid. Nagposisyon ito saka nagpaputok kaya nahubaran ang robot. Sinangga ng bida ang isang rocket punch ng robot pero nagawa pa rin siyang matamaan sa tiyan ng isa pang kamay. Saka bumalik ang kamay ng android dahil sa tali. Nagteleport ang kalaban sa likod na inispada ng bida pero nakalipad ang android palayo. Sinubukan ng matake ni Afro pero nagpalabas ng laser sa noo ang android na sinangga ng bida gamit ang espada. Kaya nasira ang paligid at kasamang na-slice ang isang kamay ng android. Pero buhay pa ito na ginamit ang heat sensor saka naglabas ng baril sa bunganga na pinaputukan ang bida na nagtago sa usok. Nahuli ng bida ang robot kaya ginamit ng kalaban ang jet booster nito at lumipad sa ere. Nagpunta sila sa itaas ng mga ulap at doon ay patuloy na minamartilyo ng bida ang ulo ng robot. Pero umikot ang ulo at nang tutok ng baril kaya napabitaw ang bida na nahulog. Pero lumalaban pa ring sumasangga gamit ang espada. Sa pagbulusok pababa ay patuloy siyang inaatake ng robot, pero muli itong nahuli ng bida na sinaksak na nagka-system error. Hanggang mahulog silang dalawa sa lupa. Pero pareho pa rin silang buhay. Nag-shutdown ang robot at tumayo ang bida sa harap niya. Pero muling nabuhay ang robot na naglabas ng malaking barrel mula sa dibdib nito at nag-charge ng power para kanyunin ang mga bida. Pero mula sa itaas ay nahulog ang espada ng bida na inislice ang robot, saka napabaling sa itaas ang kanya nito saka nagkaroon ng malakas na pagsabog. At pagkatapos ay naipakitang nahati ang kalahi ni Terminator na tuluyang nag-shutdown sa wakas. Kinuha ni Ninja ang memory card sa robot at hinati ito ng bida gamit ang katana. Saka muli silang sumakay ng elevator na mabilis ang pag-akyat. Bigla silang inatake ni Brother 1 na pinagbabaril ang elevator. Pero pagbukas nito ay tinapon ng mga bida ang matanda na bagbog at nasira. Saka natigok. Nagyosi ang bida saka naghanda dahil nakita nila sa harap ang nagsalitang si Gino. Isang teddy bear na samurai. Sinabi ni Ninja na umalis na sila pero naglakad ang bida palapit sa malaking teddy bear. Inilabas ng kalaban ang dalawang espada at pumosisyon. Pero tumayo lang ang bida sa harap niya. Sinabi ni Gino na kung gusto ni Afro na labanan ng number 1 ay kailangan muna siyang talunin. Saka ito umatake, pero umilag-ilag lang ang bida na umatras at naespada ang Yosi. Saka nag-backflip, pero parang nahihirapan sa paghinga si Gino. Tumakbo si Afro para iwasan siya, pero mabilis pa rin siyang hinabol ng teddy bear at inispada pero nakasangga ang bida. Nasipa man si Afro pero patuloy lang siya sa pagtakbo palayo kay Gino na patuloy lang sa paghabol. Nakarating sila sa loob ng isang bahay na sinira ng pag-atake ni Gino. Pero nakatayo pa rin ang bida sa bubong. Kaya nasabi na lang ni Gino na parang mali ang narinig niya na matapang ang number 2 warrior. Muling umatake si Gino na sinangga ng bida. At nagpasadya ang bida na matamaan ng pagsipa ni Gino at naihagis. Tinutukan siya ni Gino ng espada at sinabing lahat ay kailangang matapos. Saka ito nagbuelo at tumalo ng mataas at inatake ang kinaroroonan ng bida. Ipinakita ang flashback noong nasa samurai school pa lang ang bida. Kasama rin pala niya si Gino na dalawa ang gamit nitong espada. Habang kumakain ay sinabi ni Gino sa batang babae, dalawa ang armas niya para maging mas malakas. Sinabi pa ni Gino na kailangan niyang maging malakas para maprotektahan ang mga kasama, pati na si Afro. Minsan nang muling mapalaban si Afro dahil sa issue na paghahanap sa number 2 headband. Ay natatalo siya at naipit dahil 3 ang kalaban. Nasipa niya ang isa na naitapon at nasangga ang pagtaga ng isa pero naitapon siya. Dumating bigla si Gino na sinamahan ng bida na labanan ang mga kalaban. Nagawa ni Gino na mabulag ang isang kalaban. Saka din ito nasaksak. At napatay din ni Afro ang isa pa. Binalak magtraidor ng pangatlo na umatake. Pero sinaksak siya ng 2 bida gamit ang 2 espada. Pero bago mamatay ay nagawa pa nitong masabi na malapit lang ang number 2 swordsman. Kalaunan nang uminom sila ng lemonade ay sinabi ni Gino na itigil na ng bida ang layunin nitong ipaghiganti ang ama. At naroon naman sila bilang kanyang bagong kapamilya. Isang gabi habang nanonood sila ng fireworks ay nasabi nilang life is short, kaya enjoyin nila ang buhay na mayroon sila habang magkakasama. At sinabi ng bawat isa ang nais kainin na pagkain.
Minsan nang magbenta ng prutas sina Afro kasama si Gino at ng isa pa, ay sinabi ng nakausap nilang matanda na nabalitaan daw nito na napalaban ang master nila dahil nasa kanya ang number 2 Swordsmaster headband. Kaya masama ang tingin ni Afro. At isang gabi ay nakita niya na kinausap ni Gino ang Swordmaster nila dahil nakaamoy daw ng dugo. Kaya sinabi ng master na may umatake sa kanya pero ito ang pinatay niya. Pagsapit ng graduation ng mga student ay binigyan sila ng kani-kanilang espada ng master at sinabing gamiting mabuti ang natutunan sa espada. Pero nagtanong si Afro kung ang master ba ang number 2. Kaya biglang sinabi ng master ang oras at lugar kung saan siya makikita. Kinagabihan ay nagharap ang master at si Afro sa ilalim ng isang puno. At sinabi ng master na pangit daw ang buhay ng pagiging number 2 na inaasam ng bida dahil palaging may nagnanais siyang patayin para lang sa number 2 headband. Saka dumating din ang iba pang student kasama si Gino. Ngunit kasabay na dumating ang maraming samurai na nais ding kunin ang number 2 headband ng master. Kaya sinabi ng master na dalhin ni Gino sa safety ang iba para mabuhay. Saka sinabi sa bida na ganun kapangit ang maging number 2 swordsman. At mabilis itong sumugod sa mga kalaban. Naglaban sila at maraming napatay ang master. Naistorbo lang ito nang pinigilan si Gino na tutulong sana, kaya nasugatan sa likod. Nakapatay pa siya ng marami pero muli siyang nasaksak ng 3 kalaban. Saka maging sina Gino at ng iba pa ay inaatake na rin ng iba pang samurai warriors. Pero nagawa ng master na maslice ang 5 kalaban ng sabay-sabay. Sinumulan na ng mga kalaban na pagpapatayin ang mga bata habang umiiyak lang ang babae. Lumaban din si Afro na nakapatay ng isa. Magkasama sina Gino at Sasuke na napa-atres. Pero agad kinatay ng kalaban ang kasama kaya namatay si Sasuke. At maging si Gino ay nataaga sa likod kaya bumagsak. Nakita rin niya ang iba pang pinagpapatay at maging ang batang babae ay patay na rin. Tumayo pa siya para lumaban ngunit pinagtataaga pa siyang lalo at sinaksak. Dumating naman si Afro na tinulungan sila at napatay ang mga natirang kalaban. At nakita si Gino na nag-aagaw buhay. Pero nang tinawag siya ng master para sa laban ay pinili niyang patayin ang master na hindi lumaban. Kaya namatay ang master. Tumayo si Gino na napatanong kung bakit mas pinili ni Afro ang paghihiganti kaysa sa kanila. Kaya nasabi ng bida na para sa totoo niyang tatay. Kaya masakit ang loob ni Gino na napa-atres dahil tinuring niyang kapatid si Afro. Saka ito nahulog, ngunit nakahawak pa panandalian at sinabi kay Afro na hindi siya mapapatawad. Saka din nahulog. Doon na lumabas si Ninja na konsensya ng bida na palaging nilalaban niya sa isip. Sinabi nitong huwag isuot ni Afro ang headband. Pero isinuot na ito ng bida. Sa kasalukuyan ay patuloy sa paglalaban sina Gino at Afro. Sinabi ni Gino sa boss na nais lang nitong ipaghiganti ang masamang experience. Nahati ang maskara nito at naipakita ang patuloy sa pagluha na lalaki. Saka ito mabilis na umatake para patayin ang bida. Ipinakitang nazugat ang likod ng konsensya ng bida. At sinabing hindi kasi sila dapat nakikipaglaban. Saka sinabing paluin na nito ang puwet ng kalaban kahit dati niya itong kaibigan. Saka biglang sumabog si Ninja na tinangay ng hangin. Sinabi ni Gino na hindi siya ordinaryong kalaban para sa bida dahil malakas at mabilis din siya. Kaya ihinanda ng bida ang espada nito. Sinangga niya ang mabilis na pag-atake ni Gino kaya nasira ang sword sheath ng bida. Patuloy lang sa pag-atake si Gino habang dumedepensa naman si Afro. Saka ipinakita ang boss ni Gino na nagsabing perpekto ang ginawa niyang armas. Ipinakita ang nakaraan nang makita ni Darman ang nag-aagaw buhay na Gino. Dinala ito ng isang lalaki para gawin daw armas ni Darman, lalo na at punong-puno ito ng galit. Kaya agad na inilabas ni Darman ang kakaiba nitong surgical equipment at pinag-eksperimentuhan si Gino. Naayos nga ang katawan ni Gino pero naging napakapangit nito na parang Frankenstein dahil sa sugat. Tapos habang nasa tabing dagat siya ay bigla siyang inatake ng mga basagulero. Pero nagulat na lang siya dahil pinatay niya silang lahat. Saka napaiyak ang kawawang Frankenstein. Muli niyang naalala ang pagkamatay ng mga mahal sa buhay at si Afro. Kaya muli siyang nagwala sa galit. Pagbalik niya ay binigyan siya ni Darman ng damit at armas. Saka sinabi na hintayin si Afro sa lugar kung saan sila naglalaban. Patuloy sa paglalaban sina Gino at Afro sa lugar na puno ng yelo at sa pagkakataong ito ay naitatapon ang natatalo na bida. Inilabas ni Gino ang sama ng loob at sanisi ang bida dahil sa pagkamatay ng lahat ng kaibigan nila. Saka nazugat ang dibdib ni Afro na napapasanggalang at napapa-atres. Ngunit nagawa niyang matamaan ang tenga ni Gino na electric circuit ng life system nito. Nasuntok pa siya ni Gino sa mukha at naitapon ang bida sa lupa.
At naalala niya ang mga kasamang namatay. Saka din niya naisip na naging killer na rin lang siya ay lubos-lubusin na niya ito. At sa isang iglap lang ng magsalpukan sila ay hinati niya ang cyborg na katawan ni Gino. At iniwan itong patay sa malamig na yelo. Kaya nasabi na lang ni Darman na hindi bali at papatayin ng number 1 ang sugatan na bida. Sa wakas ay nakarating na si Afro sa kinaroroonan ni Justice na number 1. Ito yung pumatay sa tatay niya noon pero naging tigang at payat ang katawan nito. Sinabi ni Justice na nababagot daw siya sa kahihintay sa kanya at binalak pa siyang tawagan. At habang nagkukwento ito patungkol sa tatay ng bida at ng mga headbands na number 1 at 2, ay nagiging buo ang katawan niya nang sipsipin ang dugo sa paligid. Pero bigla nitong binaril ang bida na nasugatan sa balikat. Sinabi pa ni Justice na noong napatay niya ang tatay ni Afro at napunta sa misteryosong lugar na iyon, ay nalaman niyang dinala siya doon para sa mas malaking trabaho na manguna sa mga tao. At hindi lang iisang headband ang nakuha niya dahil madami pa pala siyang kinalaban na kinuha ang kanilang mga headband. At kukunin din ang nasa ulo ni Afro. Umatake si Afro kaya pinagbabaril siya ni Justice. Pero inispada ng bida ang mga bala at nakalapit sa kalaban. Saka pinutol ang dalawang kamay nito na hawak ang mga baril. Pero nasabi pa rin ni Justice na dito na matitigok si Afro. Saka inilabas ng pangatlong kamay nito ang espada sa likod na binalak pugutin ng bida. Pero nakita na ni Afro ang estilo nito nang pinatay ang tatay niya. Kaya si Justice ang pinutulan ng bida ng kamay at ulo. Kaya bagsak ang kalaban na natamba. Pero dahil naging hindi na ito tao, ay muli itong damilat na nabuhay. Nagdikit ulit ang leeg at biglang lumabas ang pantusok sa kamay at mula sa lupa ay tinusok ang ulo ni Afro na nanlupaypay. At naging katulad niyang display yung isang bungo doon. Akala ni Justice kung panalo na siya na sinabing nakuha na niya ang lahat ng headbands. Patawa-tawa pa ito, pero biglang bumangon ang bida na buhok lang ang natusok. At agad pinuntahan si Justice na pinaghahati ang katawan ng maraming beses. Kaya bumagsak ang kalaban na parang yung ulam mong sisig. At nakuha ng bida ang number 1 headband, kasabay nitong nasira ang mga pangit na dekorasyon na ginawa ni Justice. Saka nagliwanag ang lugar na iyon. At lahat ng ito ay nasaksihan ng maskara ni Gino. Pagkalipas ng maraming mga taon, ay dumating ang challenger ng sunog baga at pangit na Afro. At walang iba kundi ang nakasurvive ulit na si Gino. At naging siya ang number 2 swordsman fighter. Sinabi ni Afro na mamamatay lang ulit si Gino. Pero sumagot ang teddy bear na baka sakaling magtabla sila sa pagkakataong iyon. Naghanda sila para maglaban at natapos ang series. Kung nabitin ka, ay click mo na ang iba pa nating anime series dahil lahat yan ay maganda.